Yo, 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 it's your boy with an I, Jimmy Kings, back once again for another episode of TRSP or the Random Shite Podcast. Yo, 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 we're hot. Episode 3 na, no? Napakabilis. No? Nagmamadali ako bakit ba? Pero kidding aside, no, tol, no? Episode 3, nag-strike lang ako while the iron is hot, gaya na sabi ko kanina. Hanggat mainit pa, tirahin na yan. Baka matira pa ng iba mahirap na. Diba? So, this is today, no? Sunday night tayo ngayon. So, downtime. And medyo boring as usual. Kaya gawa agad tayo ng episode 3. Let's go, go, go! Teka, ano nga ba yung mag-uusapan natin sa episode 3? Alright. Sa episode 3, no? Eto, meron tayong top 10 list, no? Na kinong-file ko. Hindi siya official, basta trip ko lang siya na top 10 list. Ang top 10 list natin ngayon, our very first top 10 list nga pala sa TRS, is yung mga bagay na hindi na worth it anymore these days. No? Yung mga hindi na sulit ngayon na pag-aksaya ng oras, pagod, hirap, at salapin, ngunit handa ka na mang-iwanan sa sandali. Okay, sorry for that. Pero na-excite lang kasi ako sa top 10 list natin. No? So, wala nang kieme pa. Let's go. Start na tayo. Number 10, mga bagay na hindi na worth it these days is number 10. Random to random. Kaya nga tayo random shite. So, number 10 on our list na mga hindi na sulit is Starbucks, no? Starbucks. Or yung mga other high-end coffee shops. Yan, Starbs, SB, Sparks, or however you call it, no? For me, it's not sulit na unlike 5 years ago. Hindi lang yung mga Starbucks, pati mga high-end coffee shops kasi unang-una, no? Napakamahal na talaga. So, overpriced siya para lang sa kape na nasa cup. Okay? And pangalawa, hassle na rin Pasok ka naman, hirap na paglalap ng pwesto. Tapos ayaw magsialis ng mga tapos na magkape o tinitipid yung kape kasi nga mahal sa mga hassle na part siya, no? So, pag-karoon. Tapos yung iba nagre-review o ewan ko kung para saan. Tsaka isa pa napansin ko sa mga ganyan is matamlay na yung lasa ng kape unlike dati. Parang hindi na rin golden age ng mga high-end coffee shops ngayon. So, yun lang. Minsan marami namang options dyan, no? May mga local hipster mom and pop coffee shops. Minsan, mas okay pa nga yung mga ganun kasi sa mga global high-end coffee shops. Pero it's up to you. I'm not telling you how to live your life. Kung gusto mo ng SB, go. But for me, it's on my list of top 10 things na hindi na worth it anymore. And that's our number 10 para sa list is yung Starbucks. Alright. So moving on. Number 9 na mga bagay na hindi na worth it ngayon is yung sine, mga tol, cinema. Diba? Mahal na din ang sine ngayon Dati naalala ko nasa 100 plus lang yung mga tickets. So ngayon, parang ranging from 350 to 600 na ang sine, no? Tapos isang nooran lang yon. Naalala ko, huling note ko yata ng sine is last year. Tapos pangit pa yun. Hindi ko maalala, Ant-Man yata, pero hindi ko siya click, no? So, feeling ko, hindi na sulit yung 350 ko ron. Yun nga, gaya ng kung manonorin mo lang is yung mga average movies, hindi siya worth it. Isa rin dahilan siguro kasi meron ng mga streaming platforms, no? Netflix, Amazon, HBO, go! Kaya yung iba, they'd rather wait na ma-release na lang yung movie sa streaming apps kaysa manood. So, ganun din ginagawa ko. Siguro na lang kung panonoorin mga tipong Avengers Endgame or mga highly anticipated films gaya nung parating na Deadpool and Wolverine. Pwede pa sigurong gumasta ng 350 to 600 para doon. Pero kung average films lang, 500 para sa Madam Web, fuck no! Cine is not worth it anymore for me. That's my number 9 sa listahan, mga tol. Yun. Alright, moving on. Number 8. Concert tickets, no? Hindi na rin worth it yung mga panonood ng concert ngayon kasi mahal na expensive na yung tickets ngayon. Tapos yung mga nagko-concert pa sa Pilipinas, hindi na masyadong peak yung career or
Minsan nga, mga laos pa yung nagko-concert dito, tapos matatandaan na. Yun, tapos may mga concert na almost 5K 5K. General admission pa lang yun. Pinakataas na part ng Coliseum pa. Tapos kasi laki lang ng kiti-kiti yung makikita mo artist. Parang hindi sulit, di ba? Unless kung favorite mo talaga yung artist or die-hard fan ka talaga, no? Pwede na. And may bonus ako dito sa number 8, no? Yung sa concert. Yung nire-record mo sa cellphone mo yung performance. Para lang, parang is the same as a recording na fireworks display. Di mo siya panonoorin talaga eh. Parang yung nangyari sa akin doon sa Guns N' Roses concert nung 5 years ago yata eh. So I recorded most of it, no? Pero hanggang ngayon, wala pa ata ako napapanood ni isa sa mga binidyo ko. So nanginginayang ako. Bukod sa nagtitake lang siya ng space ng memory sa phone ko, hindi ko masyadong natutukan sila Axl Rose, no? Sana in-enjoy ko na rin yung moment. Yun. So, just enjoy the moment instead of recording it on your phone. Pero yun, going to concerts can be worth it kung favorite mo talaga yung artist, gaya ng sabi ko kanina. Pero kung hindi naman, it's just not mahal. Mahal ang concert ngayon. Alright. Number 7, going to Tagaytay. You heard it right. Going to Tagaytay. For what? Hindi na siya sulit ngayon kasi may stuck ka lang sa traffic para doon. Pupunta ka lang para magkape. Tapos mag-uusapan nyo sa coffee shop sa Hiraya kung bakit sa Tagaytay pa kayo nagkape. So kung kakain naman ng bulalo, di ba, parang nothing special naman din na. Kasi kahit saan naman meron ng goods na bulaluan sa Metro Manila. And para sa akin, hindi na sulit dumayo pa para sa Tagaytay. Yung lamig, hindi naman siya parang Baguio feel. So, goods lang din. That's number 7. Going to Tagaytay is not worth it anymore. Maski sa mga kids, naboboard na rin sila sa Tagaytay. Okay, that's my number 7 pala. Okay. And, dumako tayo sa number 6. Is yung hindi na sulit ngayon. Is yung ukay. Okay. Okay. Used to be, mga mumurs lang dati yan eh. Pag gusto mong magtipid, mag-ukay talaga natin. Pero ngayon, parang hindi na, no? Kasi yung mahal na din ng mga second hand na damit. Like, konting, na lang, presyong brand nyo na. Konti na lang dadagdag. Kahit anong item pa yan. Damit, jacket, shoes. Mahal na. Lalo na kung branded kasi marunong na rin yung mga seller, no? Alam na nila yung presyo, no? At mga brands at kung ano-ano pa. Tsaka isa pa, yung mga Japan surplus shops na yan, no? Mamahal na din ang tinda dyan. Hindi ko alam kung bakit, no? Sorry boss, hindi ko bibili yung 5K na microwave oven na 110 volts. Tapos 10 years old na, pass. So number 6 sa mga not worth it na, yung mga ukay, at saka yung mga Japan surplus shops na yan. I don't know, ang mahal na nila. Alright. Halfway through, no? Okay ba? Nag-enjoy ba kayo sa mga list? Mga bagay na hindi na worth it these days? Alright. Number 5. Ito. Pag tayo sa mga hype na kainan, alam niyo yung mga naging hype lang dahil pinifeature ng mga vloggers sa may mga linyan. Kung saan may masarap, doon tayo. Or, eto nga pala yung dinudubog at pinipilahan. So, it's not worth it for me, no? Una-una. Dahil hype nga, syempre, matik may pila yan. Pipila ka para what? O, syempre, di-disappoint ka lang. Kasi nga, hype lang. Tapos yung pagkain, di naman talaga goods. Syempre, mga vlogger yan, sasabihin nila masarap. Pero most of the time, it's not, no? Katulad nung hype niya na Parisan, dun sa may Pasay, no? Alang feeling ko, madi-disappoint ka lang doon. It's not worth it na dumayo para sa ganun. And suggestion ko lang is, ikaw na lang mismo mag-explore kung saan ox kumain. Huwag masyado nagpapapaniwala sa mga vloggers, no? Dahil for the content lang ang mga persons na yan, guys. So, that's my number 5, yung pagdayo sa mga hype na kainan. Hindi na yan worth it ngayon. Sayang energy and gas. Okay? And number 4, similar to sa number 5, hindi na rin to sulit ngayon, no? Yung mga fast food, no? Yung mga makjo, ganon.
Hindi na rin worth it ngayon kasi mahal na rin ang fast food ngayon. Tapos, okay lang magmahal kung sumasabay yung serving size. Kaso hindi Mas nagmamahal sila tapos yung serving size maliit. Yung burger, parang monay na lang. Yung 2-piece chicken nga ngayon, alam ko nasa 200 plus na. Tapos ang liit pa. Yung drinks naman, pag sinabi mo walang ice, so lalagan nila yun ng napaka-konti lang. Parang shot na nga lang, 3 lagok na nga lang yung dating. Kasi yun daw yung standard serving pag walang ice. So hindi na rin sulit para sa akin yung ngayon, fast food. Magdagdag ka na lang konti tapos doon ka na lang kumain sa mga sit-down restos like Chili's or Applebee's, yan, Fridays, yun. Parang feeling ko mas may value for money pa yung mga ganong establishments, no? Kaysa sa fast food na unhealthy na nga, ang mahal pa. So that's my take on fast food number 4. It's not solid anymore. Alright. Alright, number 3 sa ating list. Malapit na tayo matapos. Kapit lang. Nga pala, ako nandito pa rin kayo. Thank you very much sa pakikinig, no? Natsagahan niyo yung list. Sama-sama tayo rito. Alright, number 3. Online flame wars. So, what is online flame wars? Yung mga nakikipag-away sa internet. Diba? It's not worth it na rin ngayon yun. So, kahit ano pa yung pinaglalaban mo, manalo ka sa flame war, you'll just end up as a loser din kasi sa online tampulan ng mga sa comment section sa social media, walang nananalo sa ganyan. Alam niyo ba yun? Yung pagiging keyboard warrior kasi parang nasa early 2000s pa yung panahon pa ng ISP Bonanza. It's lame, it's miserable, pangit na trip siya kung ngayon mo gagawin, no? Mas goods pa nga yung mga nagsashare na lang ng mga memes. Mabuhay kayo, nagsashare ng memes sa internet. Pero it's all up to you. Kung may kakaibang high ka na kukuha sa ganyan, kung trip mo maging Conor McGregor sa comment section, go. But for me, it's not worth it anymore yung pakikipag-away sa internet. And that's our number 3. Alright. Last 2 items. Alright, number 2 is road rage. Similar to sa online rambulan, no? Ito naman sa bardagulan sa kali. Road rage. So, hindi na rin ito sulit. Maraming pwedeng masayang kasi dahil lang sa init ng ulo mo sa kali. Unang-una yung buhay mo. Siyempre, pag nakachamba ka ng masira ulo sa'yo, magiging kwento ka na lang. Iba na yung mga tao ngayon, Gar. Ready for war. Iba na levels ng mga tao ngayon sa Pinas, pang GTA na yung galawan. So, I suggest practice ka lang ng defensive driving and keep your head cool. Isipin mo yung mga mahal mo sa buhay at bahay. Road rage is not worth it anymore, mga tol. One mistake, you die. So, lamig lang ng ulo ang laging paiiralin pag nasa kali. Alright. Pag-away sa lansangan, it's not cool and it's not worth it anymore. Alright, ang galing nyo. Nasamahan nyo ako hanggang dito sa number 1. Sino mga pa yung number 1? Or ano ang number 1 sa list ng mga bagay na hindi na worth it ngayon? Alright, ang number 1 sa listahan ay yung mga bagay na hindi na worth it paglaanan ng oras, pagod, hirap, at salapi. Alam nyo kung ano? Number 1 ay ang pag-i-invest. Pag-i-invest ng time and energy sa taong wala namang pakialam sa'yo. That's the number 1 on our list, no? Or yung mga tao na hindi nag-reciprocate and shit. No? Maraming ganito, mga tol, Maraming ganito. Sa social circle mo, imposibleng wala kang kaibigan na John Michael. Kilala niyo ba si John Michael? Yung tropa mo na andyan lang pag may kailangan. So, pag kailangan nila ng tulong mo, naalala ka nila. Pero pag ikaw may kailangan sa kanila, huyo ka. So, chabit ka. Chabit sin zone. Alright? Pag sila mag-aaya ng hangout, let's G. Pero pag sila naman naayain mo, parang laging nade-deny sa US Embassy. Di ba? May mga ganun tao So, there's a pattern here, mga tol, no?
first few instances, makakalusot pa sa iyo mga galawang John Michael. Pero, dapat nanonotice mo siya after 1 or 2 instances. Pero, pag multiple times na hindi mo pa napapansin yung pattern ni John Michael, shame on you, my friend. It's not worth it na mag-alafrisa at magbuhos ka ng over 9,000 energy para sa taong 0.9% lang yung kayang isukli sa'yo, right? So, go and find someone na kayang tumbasan yung energy mo or yung vibes na binibigay mo. I'm sure mas marami kang kaibigan na gano'n. So, I'd say for now, lagi mo lang papantayan yung energy niya binibigay ni John Michael sa'yo. Kung 0.9%, 0.9% lang din ang ibigay mo. Hindi ka na nalugi doon, tol. Tandaan mo, you are precious, your time is precious, your attention is golden, so don't waste it sa mga tao na hindi naman ginagawa yung the same for you. So that's our number 1 on our list is yung pag-invest ng time and energy sa taong wala namang pakialam sa'yo. Alright, di ba? Ang weird, no? Alright. And thank you very much for listening sa akin top 10 list. And saludo sa inyo kasi nandito pa rin kayo. And see you on episode 4. Sana nga pala marami kayong natutunan dito sa aking City Podcast, Borderline Walang Kwenta. Pero thank you very much. Salamat pa rin sa inyong supporter. And again, this is your boy with an I, Jimmy Kings on a Sunday night, saying adios, muchachos. See you later. Bye.